patuloy nating nagagampanan ang ating tungkulin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo na sila'y lagi nating pag-ukulan ng panahon ng pagpapasalamat sapagkat siyang tungkulin ng bawat sa atin. At gayon din, magandang umaga din sa lahat ng mga kapatid na naka-online sa atin ngayon, sa iba't ibang dako, sa ibang bansa, at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na hindi nagkaroon ng pagkakataon para makadalo ng pagpupulong sa kanilang mga lokal. No? Sa umagang ito, tayo ay magpapatuloy sa ating gawain ang marapat gawin sa tinanggap na mga kaloob mula sa Diyos. Tingnan natin, ano nga ba yung marapat daw nating gawin dun sa tinanggap na mga kaloob mula sa Diyos? Tayo ay may iba't ibang mga kaloob. Hindi pare-pareho. Itinulad yan sa katawan. Di ba? Kung paano ang katawan, may iba't ibang bahagi, iba't ibang sangkap, hindi pare-pareho ng gawain. Ang tao man, gayon din. Sapagkat tayo'y katawan, nasa iglesia, iba't iba rin ang mga kaloob na tinanggap ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, gaya ng sabi, ang marapat gawin. Ano nga ba ang marapat nating gawin? Gamitin. Diba? Ipaglingkod sa Diyos. Unang-una, ano ba ikaw na unahang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang sabi sa Gawa 17:25, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sino ang nagbibigay ng buhay at ng ating hininga? Ang Diyos. Unang-unang kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin yung buhay at kalakasan. Di ba? Kung paanong tayo isinilang ng ating mga magulang, yun ay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat maliwanag naman ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang anak ay regalo, kaloob ng Diyos doon sa mag-asawa. So, mula sa ating pagsilang, yun ay kalooban ng Diyos. Yun ang unang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin, yung buhay at kalakasan, na tayo'y isilang sa sanlibutan ito. Kaloob ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng ating buhay at ng hininga. At maging ng lahat ng mga bagay. Ano pa ang kabutihan na kaloob ng Diyos sa atin? Ecclesiastes 5:18, ang sabi, saka sa Ecclesiastes 3:13, at ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos. Yun, kaloob ng Diyos na tayo'y kumain at uminom. Ano ibig sabihin? Pinagkalooban tayo ng Diyos noong lahat ng ating mga pangangailangan. Sa 5:18, narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kaniyang bahagi. Kung paano tayo pinagkalooban ng buhay at kalakasan, lahat ng ating mga pangangailangan, ipinagkaloob ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan na kumain ng mga bagay na mula sa Diyos, na bunga ng ating mga pagpapagal, paghahanap buhay, pagtitiyaga. Kaya nasa atin yung mga karapatang ipinagkaloob ng Diyos na yon. Gamitin natin. Di ba?
Yun yung kabutihan na kaloob ng Diyos. Ang mga bagay na mayroon tayo, no? Ano na pa? Pagkain, buhay at kalakasan, kumpleto yan. Di ba? Ang sabi sa Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kumpleto na eh. Diba? Kumpleto yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Lahat ng mga bagay na mayroon tayong tinatamasa sa sanlibutan ito, hindi lang bunga ng ating paghihirap. Kasi kung minsan may taong ganun eh. Diba? Na, kaya ako naging maginhawa sa buhay kasi masikap ako eh. Kasi nagtiyaga ako eh. No? Na para bang walang tumulong sa kanya. Na para bang yung mga bagay na yun eh, galing lang sa kanyang sariling mga kamay. Ang lahat ng bagay mula sa Diyos. Lahat ng mga bagay na mayroon tayo, nagmula sa Diyos, ipinagkaloob lang sa atin. Katiwala lang tayo ng Diyos. Nasa Diyos pa rin ang lahat ng kapangyarihan kung gusto niya itong bawiin sa bawat isa sa atin. Ang buhay, ang lahat ng mga material na bagay, nasa kamay ng Diyos. Kaya dapat, gaya ng paksa natin, kung ano raw dapat gawin, gamitin natin. Gamitin natin, hindi para sa ating sariling kapakanan lang, kundi gamitin para sa paglilingkod sa Diyos. Kasi unang-una, ano ang layunin ng Diyos? Bakit tayo nilikha? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit ang mga mag-asawa binigyan ng mga anak? Ang layunin ng Diyos upang siya'y sambahin, upang madagdagan ang bilang ng mga taong sasamba at magpapasalamat sa Diyos. Diba? So, dapat gamitin natin yung ating buhay at lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa ang dapat natin gawin sa mga material na bagay na kaloob ng Diyos? Sa Proverbs, sa Kawikaan 3:9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Diba? Yun ang dapat nating gawin, marapat na gawin sa mga tinanggap na mga kaloob mula sa Diyos. Yung mga material na bagay, hindi natin sosolohin. Hindi natin gagamitin lang para sa ating sariling kapakanan, kundi gamitin para sa pagpaparangal sa pangalan ng Panginoon. Meron namang pangako ang Diyos eh. Ano ang sabi niya? Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. No? Parang walang iniwan doon sa may talbos ng kamote, di ba? Pagka yung talbos ng kamote, yung kamoting mismong, kamoting baging, kapag ka tinatalbusan mo yan, ano mangyayari? Lalo siyang dumarami. Kumakapal lalo yung dahon. Kasi natatalbusan eh. Ganon din naman sa ating mga tinanggap na kaloob mula sa Diyos. Yung mga material na bagay na ipinagkaloob sa atin, kumbaga tinatalbusan ka lang. Di ba? Yung mga bagay na mayroon ka, ipinagkakaloob mo sa Diyos. Kasi yun ang utos eh. Parangalin mo ang Panginoon ng mga bagay na iyong tinatangkilik. At mayroong pangako ang Diyos. Yun daw aalisin mo, aapawan. Lalo pang dadami. Lalong dadami. Kung gagamitin natin yung isa sa kaloob ng Diyos, material na bagay, sa pagpaparangal sa kanyang pangalan. Pare ngayon, alam natin, nabanggit ko kanina, hindi tayo para pareho ng kaloob eh. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 7:7,
Ngunit ang bawat tao'y mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang yaon. No? Meron tayong kani-kaniyang kaloob. So, gamitin natin sa paraan na ayon sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga sabi, yung binigyan na yun, yung isa'y ayon sa paraang ito, yung iba'y ayon sa paraang iyon, na kinakailangan doon sa paraan ng Diyos natin gamitin yung mga kaloob na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ano yung pinakamahalagang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Una, bigyan tayo ng buhay at kalakasan. Lahat ng mga material na bagay ipinagkaloob sa atin. Diba? May kalayaan tayong kumain. Pero nung tayo'y magkaroon na mamulat na sa katotohanan, ano yung pinakamahalagang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Sa 1:12-13, ang banggit ng Panginoong Kristo. Datapwat, ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, di sa kalooban ng laman, di sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung makilala yung katotohanan. Yung tayo'y tinawag ng Diyos sa Kanyang iglesia. Nung tayo'y ipinakisama sa Kanyang buktong na anak na ating Panginoong Kristo. Nung tayo'y tanggapin bilang mga anak ng Diyos. Ang buktong na anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo, pero tayo binigyan ng karapatan. Gaano yung kasaya, gaano yung napakahalaga sa atin ng bagay na yon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Di ba? Sa dinami-dami ng tao sa sanlibutan, isa tayo doon sa mga nagkapalad na makakilala sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Binigyan tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Di ba? Kasi anong sabi niya sa yung mga binigyan ng karapatan, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, yung bigyan daw ng karapatan na tawagin mga anak ng Diyos, binigyan din ng karapatang maging tagapagmana sa Diyos. Anak na tayo ng Diyos eh. Sino mamanahan ng Diyos? Siyempre, yung kanyang mga anak. So yun ang the best na kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung tayo'y malagay, tawagin ng Diyos sa Kanyang iglesia. Yan, ano pa yung dapat nating gawin sa mga kaloob na tinanggap natin? Roma? Ano nga? Sa Roma 12, talatang 6-8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ng ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. At ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. So, ibig sabihin, kung ano yung mga kaloob na mayroon sa iyo, talagang gamitin mo. Pagsikapan mong mapaunlad pa. Diba? Gamitin mo sa pagpaparangal ng pangalan ng Panginoon. Tingnan natin, ang mga apostol, tinawag ng Diyos. No? Una, tinawag ng ating Panginoong Kristo para maging kanyang mga alagad. Karamihan doon,
mga mangingisda. Walang mataas na pinag-aralan. Pero ano ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon nang sila'y tawagin? Karunungan, kaalaman. Ano ang ginawa nila? Ginamit nila. Ipinangaral ang salita ng Diyos. Ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kahit na ano ang naging kapalit. Paghihirap, pag-uusig. Sila'y mga pinatay. Pero, yung kaloob na mayroon sila, ginamit nila hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Doon natin pinakikita na tayo rin, ganun din eh. Mayroon tayong iba't ibang kaloob, gamitin natin. Kung karunungan, gamitin natin para ipahayag ang salita ng Diyos. Kung binigyan ka ng kayamanan, ng mga material na bagay, gaya na nabasa natin kanina, parangalin mo ang Panginoon. Kaya yan, maliit o malaki, ang malagay nagagamit mo para sa iglesia. Tingnan natin ang lokal ng Macedonia. Isang mahirap na lokal. Sa kaunting kaloob na ipinagkaloob sa kanila sa material na bagay, ano ang kanilang ginawa? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? At higit pa wika sa kanilang kaya, sila'y gumawa para sa iglesia. Nagbigay, tumulong sa pangangailangan ng mga banal. Diba? Kaya makita natin, kay malaki o maliit, meron kang magagawa para sa Panginoon. Kung paano ang Macedonia, bagamat sila'y mahihirap, pero nagsikap, ibinigay ang sarili para paglingkuran ng Panginoon. Higit pa raw sa kanilang kaya, ipinagkaloob yung bagay na mayroon sila sapagkat alam nila, yun ang utos ng Diyos, parangalin mo ang Panginoon ng mga bagay na iyong tinatangkilik. Diba? Kaysa naman doon sa ano yung kabaliktaran nun, binigyan ng talento, yung isa 5, 2, 1. Sino yung binigyan ng isa? Itinago, natakot, yung kaloob na ipinagkaloob sa kanya, itinago pa, hindi niya ginamit. Kaya ano nangyari? Nagalit sa kanya yung Panginoon nang dumating ito, yung Panginoon niya na nagbigay ng talento. Hindi niya ginamit para tumubo. Diba? Gayun din naman, yung kung yung natatandaan din yung binatang mayaman. Nagtatanong pa siya kung anong dapat niyang gawin para makamit yung buhay na walang hanggan eh. Sinabi ng Panginoon, eto ang gawin mo. Yung mga kautusan, gawin mo. Ginawa ko na yan eh. Eto pa, isa na lang. Dahil mayaman ka, ibenta mo yung mga ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha. Nagawa ba? Hindi. Bagamat naghahangad siya nung buhay na walang hanggan, pero hindi niya nagamit yung kaloob na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. So, mas mainam pa. Kaya sabi nga, kahit na nga yung nagbigay ng limos doon sa templo, may mayaman nagbigay ng higit, pero yung isa na bao, byuda, isang lepta lang mayroon siya, ipinagkaloob pa, inabuloy pa yung bagay na mayroon sa kanya. Kahit yun na lang ang kanyang nalalabing pera, magugutom na siya sa maghapon, pero ipinagkaloob pa para parangalin ang pangalan ng Panginoon. So, pinakikita lang natin sa iba't ibang paraan, meron tayong magagawa. Kaya ikay mayaman, kaya ikay mahirap, meron kang magagawa. Kahit na ikay sa iyong karunungan, average, magagamit mo. May share mo yung salita ng Diyos sa iba upang hindi lang tayo, hindi lang ikaw ang siyang palaring matawag ng Panginoon, kundi pati ikaw na tinawag ng Diyos maging kabahagi sa pagtawag ng iba pang mga kaluluwa para pumuri at dumakila sa Panginoon. Ngayon, sa material na bagay, yung mga bagay na meron tayo, ano rin ang dapat nating gawin? Ano pa ang isang kayamanan na dapat nating
magawa. Yung ating mga material na bagay na mayroon tayo, pwede natin i-convert. Saan? Sabi sa unang Timoteo 6:18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ano sabi? Magsiyaman sa mabuting gawa. Di ba? Meron ding word na yun na magsiyaman tayo. Saan? Sa mabuting gawa. Na yung mga bagay na mayroon tayo, nagagamit natin para sa pagtulong sa paggawa, lalo na sa loob ng iglesia, magamit natin para paglingkuran ang Panginoon. Sa Diyos lang ba natin din na ipaglilingkod yung bawat kaloob na tinanggap natin sa unang Pedro 4:10? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Diba? Kung ano yung mga bagay na mayroon tayo, saan daw gamitin? Yung mga kaloob na ipinagkaloob sa atin, ipaglingkod sa inyo rin, sa atin din, sa iglesia din, sa atin ding kapatiran, gamitin yung mga bagay na mayroon tayo, mga kaloob ng Diyos, gamitin sa isa't isa. Diba? Sa inyo rin. Sa loob ng kapatiran ng iglesia ay gamitin. Niliwanag din niya ni Apostol Pablo kung kung papaanong dapat daw tayo gumawa ng magsiyaman sa mabuting gawa. At ang sabi rin niya ni Apostol Pedro, gamitin sa inyo rin sa loob ng iglesia. Ganon din ang bilin pa rin ni Apostol Pablo sa Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Walang pinupwera, sa lahat. Kaya yan, kapatid mo sa iglesia o hindi, gawan mo ng mabuti. No? Pero meron pang mas higit. Ano ang sabi? At lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya laging mas una. Kung tumutulong ka sa kapwa mo, mas higit ka tumulong sa kapatid mo sa iglesia. Unahin mo ang pagtulong sa kapatid mo sa loob ng iglesia. Kaya nga maliwanag ng sabi ni Apostol Pedro, sa inyo rin. Sa atin din sa iglesia. Mas higit natin pag-ukulan ng pansin yun, yung pagtulong para sa kapatiran. Kapapaguran ba natin yung paggawa ng mabuti? Sa Galatia 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. No? Kung hindi tayo susuko, sabi, we do not give up. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Tayo rin kasi yung aani. Tayo ang nagtatanim, tayo rin ang aani. Diba? Yung ating mga itinatanim, dito sa sanlibutan, yung paggawa ng mabuti, tayo rin ang aani sa kapanahunan. Alin ang aanihin natin? Yung pangako ng Diyos. Kasi unti-unti tayong nag-iipon, nagdideposito doon sa langit sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. At tayo mismo ang siyang aani nun. Ang siyang makikinabang ng bagay na ating itinanim. Yung bagay na ating ginawa sa Diyos at sa iglesia. Yun, sino yung kauna-unahang nagbigay ng mabuting halimbawa
na ipinaglingkod ang kanyang sarili para sa kapwa. Paksa kanina sa Bible study, di ba? Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi? 20:28 ng Mateo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ang Panginoong Jesucristo ang unang naging halimbawa na dapat nating tularan. Di ba? Yung buhay niya, lakas niya, ginamit niya para matapos niya yung ipinag-uutos ng kanyang ama. Bagamat nandun yung hirap, nabanggit kanina na dahil doon sa nalangin siya na kumbaga maaari lumagpas sa akin yung sarong ito. Alam niya kasi yung hirap, yung kapaitan na daranasin niya sa kamay ng tao. Pero, ano ang sabi niya? Mangyari ang ibig mo, hindi ang ibig ko. Yung kalooban ng Diyos ang siyang nasunod. Pinaubaya niya na yung kanyang buhay may pantubos para sa kasalanan ng sanlibutan. Diba? Ang sabi rin ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip ng tulad ng kay Kristo. Kung ano yung pag-iisip ni Kristo, anong pag-iisip niya? Masunod yung kalooban ng Diyos. Matapos niya yung kanyang takbo. Kung ano yung ipinag-uutos ng Diyos sa kanya, magawa niya. Kaya nga nung siya ay nakabayubay doon sa krus, nung matatapos na, anong sabi niya? Nalugatan na siya ng hininga. Natapos na niya. Naganap na. Diba? Naganap na. Natapos na niya kung ano yung kanyang tungkulin para matubos sa kasalanan ng sanlibutan. Naging mabuting halimbawa ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya naging ang baga sa mga mayayaman, naging senyorito, no? Kundi siya ang naglingkod. Siya na Panginoon, nagpakababa. Binigay niya ang kanyang sarili para sa tao. Sino pa? Sa apostol, ibinigay din na halimbawa yung kanyang sarili. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Diba? Yung hirap na dinanas ni Apostol Pablo, hindi siya naging pasanin sa iglesia, gumawa sa gabit araw, nangangaral ng salita ng Diyos. Ginanap niya yung kanyang tungkulin, naging halimbawa siya sa lahat para siya'y tularan. Mahirap kasing magpasunod. Di ba? Yung isang naglilingkod sa Panginoon kung hindi mo naman nakikita sa kanya yung bagay na kanya sinasabi. Kaya siya, kaysa salita at sa gawa, talagang nakita kung papaano siyang naglingkod sa Panginoon, kung papaano niyang pinagsilbihan ang kapatiran. Naging halimbawa siya. Ginamit niya yung lahat ng mga kaloob na ibinigay sa kanya ng Diyos para paglingkuran ang Panginoon. Ibigay din nating halimbawa si Cornelio, no? Nakita natin, wala pa siya sa iglesia noon. Hindi pa siya tinatawag sapagkat siya isang hentil. Pero nakita na ng Panginoon na yung mga kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, ginamit niya. Bagamat hindi siya iglesia, hindi pa siya tinatawag, hindi siya Israelita, pero
yung kaloob na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ginamit niya. Ano ang sabi doon? At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan ay naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Kaya doon nabuksan yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Diba? Nakita ng Diyos kung ano yung laman ng puso ni Cornelio. Tinawag siya. Sapagkat yun na yung panahon na yung dugo, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang pang Israel, kundi pang buong sanglibutan, maging ang kahentilan. Kaya yung mga hentil, nagkaroon na ng pagkakataon na tawagin na yung kanilang mga gawa, mabubuting gawa, magkaroon na ng kabuluhan sa Diyos. Diba? Kaya ang sabi nga, yung mga kaloob na meron siya, masipag siya sa kabanalan, no? Ginamit niya yung kanyang, kung ano yung mga bagay na mayroon siya, mga material na bagay, naglimos, ibig sabihin, tumulong. Maging ang kanyang buong sambahayan. Hindi lang siya. So, ibig sabihin, mabuting leader ito sapagkat naakay niya yung kanyang buong sambahayan sa mabuting gawa. Hindi lang siya, kundi ang kanyang buong sambahayan. So, makikita natin, talaga mabuting leader itong si Cornelio. Kaya doon nagkaroon siya ng chance na tawagin ng Diyos upang dalhin sa iglesyang panangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bilang miyembro tayo ng iglesia, tungkulin nating lahat yon. Lahat ng ating pinag-aaralan, kung ano yung karunungan na mayroon tayo, mga kaalaman, i-share natin sa ating mga kaibigan. Kung ano yung mga material na bagay na mayroon tayo, gamitin natin lalong-lalo na raw sa kasambahay sa pananampalataya. Gamitin natin sa pagpaparangal sa salita ng Diyos. Di ba? Tungkulin natin lahat yon. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Paano raw ipakikilala? Sa pamamagitan ng iglesia. Lahat tayo nandito sa iglesia. Kabahagi ng katawan ni Kristo. Kabahagi ng iglesia. May iba't ibang mga gawain. Lahat pala tayo ay tungkulin na ipangaral ang salita ng Diyos. Na ipakilala yung kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sino ang karunungan ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya lahat tayo mayroong karapatan at tungkulin bilang iglesia na ipakilala ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ang mga manggagawa. Lahat tayo, sapagkat tayong lahat ay kasangkap ng katawan o ng iglesia. Kanino natin ginagawa yung lahat ng ito? Para sa ikalulugod nino. Kaya natin ginagawa yung mga gawain ito sa loob ng iglesia. Kung meron man tayong mga sakripisyong ginagawa, isinasakripisyo natin yung mga bagay na pang sarili para lang masunod yung kalooban ng Diyos. Para sa Diyos yun eh. Di ba? Para parangalan natin yung pangalan ng Panginoon eh. Mateo 25:40, ang sabi, o sa Colosas 1:10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Di ba? Lumalakad tayo na nararapat para sa ikalulugod ng Panginoon at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ginagawa natin lahat ng ito, ano man, may mga sakripisyo man tayong ginagawa.
Meron man tayong inuuna, iniiwan muna natin yung ating mga gawain, isasantabi para maganap yung ating tungkulin sa Panginoon dahil sa ikalulugod ng Panginoon kung bakit natin ginagawa ang lahat ng mga bagay nito. Para sa Diyos, para sa kapurihan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para maibalik natin yung papuri at pasasalamat sa Diyos kung bakit tayo sa araw-araw, sa linggo-linggo na ating pagkakatipon, lingguhang pagkakatipon, nandito tayo. Mapalad tayo sapagkat hindi tayo nagpapabaya sa ating tungkulin. Ano man yung maraming mga kaabalahan ng sanlibutan, kayamanan, no, kaway ng tukso ng sanlibutan, mga gawa ng laman, tayo bilang nagbabanal, mapalad tayo sapagkat napipigilan natin yung ating sarili at nagagawa natin yung tungkulin natin sa Diyos. Nauuna natin ang ating gawaing paglilingkod sa Panginoon sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. Diba? Diyos muna ang sabi ni Apostol Pedro. Diyos muna, bago ang lahat ng bagay, bago ang tao, Diyos muna. Mapalad tayo sapagkat yun ang ating ginagawa. Kasi wala tayo rito kung hindi natin pinahalagahan ang Panginoon. Kaya tayo narito para sa kaluguran ng Panginoon, para magampanan natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Ano rin ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang talinghaga? Kanino nga ba natin nagagawa ang mga bagay na ito? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya, yung mga kaloob na mayroon tayo, ginamit natin, kaya na sabi ni Apostol Pedro, gagamitin nyo sa inyo rin, sa iglesia rin, sa paglilingkod sa Panginoon, kanino natin ginawa raw? Sa Kanya. Diba? Kaya, mapalad tayo sapagkat nagagampanan natin yung ating tungkulin sa kapatiran, sa iglesia, sa ikalulugod ng pangalan ng Panginoon. Sa pang-araw-araw na ating pamumuhay, maraming pagsubok, maraming tukso, maraming panganib at kapahamakan, pero patuloy tayong naliligtas. Kaninong kaloob ito? Kaninong kaloob? Yun lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. Ang sabi, Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Unang-una, yung kaligtasang pang-espiritual. Kaloob ng Diyos. Sa biyaya kayo'y kayo nangaligtas. Kaloob ng Diyos yun. Na tayo'y magkaroon ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga panganib sa sanlibutan ito, kaloob ng Diyos na ikaw ay kanyang ingatan, na ikaw ay kanyang tulungan. Kaloob ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili sa maraming panganib ng sanlibutan. Ang Diyos ang siyang tumutulong at gumagabay sa bawat isa sa atin. Diba? Kaloob ng Diyos yun. Kanino? Doon sa mga gumaganap ng kanilang tungkulin sa loob ng iglesia. Diba? Pero kung yung kabaliktaran nun, di ba sabi sa Kawikaan, kayo tatawag, hindi ako sasagot. Kanino? Doon sa nagpapabaya din naman sa Panginoon. Nagpapabaya din naman sa mga gawain sa loob ng iglesia. Pero kung tayo'y patuloy na nagagampanan natin yung ating tungkulin sa Panginoon, tatawag tayo sa Panginoon, siya'y sasagot. Pag tayo rin nanalangin,
diringgin yung ating panalangin. Bakit? Sapagkat nasa atin yung pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga nun, ng pananampalataya. Yun ang dapat makita sa atin, pananampalatayang mayroong gawa. Tumutupad sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ano ang ating mamanahin? Sabi, Tito 3:7, upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, maging tagapagmana tayo. Doon sa pag-asang ating inihintay, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa eternal life na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon at sa ating Panginoong Kristo at patuloy tayong nasusumpungan nila na yung mga kaloob, kaya maliit o malaki, ginagamit natin para sa kapakanan ng iglesia, para sa kapakanan ng kapatiran sa loob ng iglesia. Diba? Yung buhay na ipinagkaloob sa atin, ginagamit natin para pasalamatan, paglingkuran, sambahin ang Diyos para hindi natin mapabayaan ang ating tungkulin sa loob ng iglesia. Mapapalad tayo mga kapatid sapagkat yun ang patuloy na nakikita nila sa bawat isa sa atin. Nagagampanan natin yung ating tungkulin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, di walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Na hindi walang kabuluhan. Mayroong kabuluhan. Lahat ng mga gawa natin sa Panginoon, yung mga kaloob na ipinagkaloob sa atin, ginagamit natin, may kabuluhan sa Diyos yun. Nakatala yun doon sa aklat ng buhay. Kung ano ating mga ginawa. Nakatala ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay na magkakaloob nung pangako na yun ng buhay na walang hanggan. Loobin ng Diyos, patuloy pa nating pagsikapan na mas higit pa, no? Na magamit natin itong ating hiram na buhay. Konting panahon lang tayo mayroon dito sa libutan, gamitin na natin para sa Panginoon. Sapagkat yung eternal life, yung ating hinihintay. Huwag natin sayangin yung pagkakataong ito. Lahat ng mga material na bagay, panandalian lang yan. Lahat ng kasiyahan sa sanlibutan ito, panandalian lang yan. Gamitin na natin sa paglilingkod sa Panginoon ang ating buhay at kalakasan at ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo, ipaglingkod natin sa Panginoon. Sapagkat sa kapanahunan, tayo rin daw ang aanihin natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang maligayang pagpapasalamat sa Panginoon. Maraming salamat.